Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, ano ang kahulugan ng spiritual body? At mayroon tayong concept na spiritual body. The spiritual body is the type of body believers will receive at the future resurrection. It does not mean an immaterial or ghost-like form, but a real glorified body fully suited for eternal life and perfectly responsive to the Spirit leading. Paul contrasts the perishable, dishonored, and weak natural body with the imperishable, glorious, and powerful spiritual body. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 44, just as Christ was raised bodily, so he will not escaping the body, but in receiving a renewed, incorruptible, but that will never again be subject or death. At makita po natin ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 42. So will it be the resurrection of the dead. The body is not sown is perishable, it is raised imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also spiritual body. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, we are called to be earthly, not worldly. So, tinawag pala tayo ng Panginoon bilang isang makatao at hindi yung nananampalataya lang sa kung kani-kanino. Sa second teaching po natin, we will be raised boldly, not just spiritually. So, papalaking din para tayo ng Panginoon sa pamagitan ng katawan natin and hindi lang yung spiritual body natin. Kapag nakikita natin na yung pangkatawan nating panlabas is nagkakaroon siya ng improvement through the years na nabubuhay tayo. Ngayon naman sa third teaching natin, we worship the Creator, not the creation. So, i-worship pala natin si God na kung saan siya ang may-create sa atin at hindi yung mga nilikhahan niya dito sa lupa. At ngayon nabadandala na tayo sa ating application. First application, be an earthly Christian. So, kailangan pala natin maging earthly Christian na kung saan kailangan natin pangalagaan yung mundo natin at hindi lang sa pansarili natin. Dahil kung alagaan natin yung mundo natin, magkakaroon tayo ng peaceful spiritual sa buhay natin. At ngayon naman sa second application, be an engaging citizen. So, kailangan din natin na magkaroon ng pake sa kapaligiran natin, hindi lang yung sa sarili lang iniisip natin. Sa third application natin, be an exalter of Christ. So, kailangan din pala natin maging tagapagsunod ng Panginoon at hindi sa kagustuhan natin. Sa discussion naman po natin, why is it important to know God cares about both the body and the spirit, the earth and heaven? So, very important siya kasi hindi naman tayo gagawin ng Diyos kung hindi tayo importante sa Kanya. And kailangan natin magkaroon ng kaalaman sa separate ways kung paano pangalagaan yung katawan natin and yung spiritual natin. And ganoon din sa earth and sa heaven. Kailangan natin malaman kung ano yung nasa lupa at nasa langit upang sa ganun, mas piliin natin mabuhay ng matuwid dahil malalaman natin kung ano meron sa langit na wala dito sa lupa. And sa alternative question natin, what have we learned from this devotion? So, natutunan ko po sa devotion natin ngayon na kailangan natin alagaan, hindi lang ang sarili natin, but then yung mundo kung saan tayo nakatira. And how can you practically apply devotion? So, may apply ko po sa sarili ko na kailangan ko palang alagaan yung katawan ko. And syempre, yung spiritual na binigay din sa atin ng Panginoon. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.